Importante dito sa mga comorbidities at saka vulnerable population, dapat sana nabakunahan sila, no? Kasi meron pa ring protection yung mga bakunang na-receive natin noong 2025 against the super flu. Ang pinagpangambahan natin dito, yung talagang may mga comorbidities or vulnerable patients na walang bakuna kasi sila yung triple na pwedeng makakuha ng influenza at pwedeng mag-lead into complications of influenza. Okay po, gaano naman po kahalaga yung pagsusuot ng face mask at ano po ba yung ibang epektibong paraan para po maiwasan po yung hawaan? Well, unang-una, we encourage everyone, no, especially for those may mga symptoms, to wear the face mask para hindi sila makahawa. For those na walang symptom but you are in the vulnerable population or meron kang comorbidity, tapos meron pupunta ka sa mga mataong lugar or what we call high-risk area, I highly advise na mag-face mask, no? Then pangalawa dyan, yung paghugas ng kamay every now and then para hindi ma-contaminated yung mga kamay natin na pwede also can be transmitting the flu. And number 3, siguro yung palakasin natin yung immune system, tamang pagkain, tamang pahinga or tamang tulog sa isang araw. Meron na po bang available na vaccine para po dito sa super flu? Yes, Angela, no? Kaya lang ang pagbakuna natin ngayon, so balikan natin yung vaccination program natin, no? For this year, mag-start tayo ng influenza vaccination March, April, May. So, halimbawa, wala kang bakuna ngayon, January, February, or March, mag-ingat pa rin tayo, no? But once the vaccination program will start, kasi ang availability ng 2026 influenza vaccine formulation, usually dumarating yan March, April, and May. So, doon tayo na dapat magpabakuna at kailangan siguro nating paigtingin ang advocacy natin ngayon na this year, since meron na tayong super flu, mas lalo nating i-encourage ang mga tao na magpabakuna ng influenza vaccine. So mga March pa yon. So January, February, talagang doble ingat pa dahil wala pang available na vaccine for that. Yes. Yeah, yung kailangan natin na within these 2 to 3 months, mag-ingat, i-monitor at syempre, no, yung sabi mo kanina, pag meron mga ganong sintomas, kailangan magpatingin sa doktor. Kasi itong super flu, Angela, may gamot tayo dito. May antiviral agent na pwede nating ibibigay sa mga pasyente. Halimbawa, yung talagang medyo moderate to severe na ang influenza. And of course, hingi na lang po kami ng inyong maipapayo sa ating mga magulang, sa vulnerable sector, yung mga matatanda po at sa may mga sakit po para po mas maprotektahan po nila yung kanilang kalusugan sa ganito pong panahon. Yes, unang-una, magsuot ng face mask, especially for those who will be going to mga high-risk areas. Pangalawa, pag mayroong bakuna na, magpabakuna. Pero pinaka-importante dito, pag meron kayong mga sintomas na tumutuloy mga 5 to 7 days, meron ka pa ring lagnat, nahirapang huminga, tuloy-tuloy ang ubo, may maplema na, pupunta sa doktor para mabigyan ng appropriate management or gamot.